pumasok sa isang stage, okay, nang hindi ka nag-practice ng at least man ng script mo o hindi ka hindi mahirap ka magsawsaw sa mga bagay na hindi ka nagbasa, hindi ka nag-aral, nagmumukha kang syunga. Pumunta ka dun sa Senate na hindi mo ginawa yung homework mo. Anong sabi mo kay Morales? "Oh, sino dinadamay-damay mong tao dito? Oh, nisindak mo." Ganyan-ganyan. Saan ka nakakakitang senador na magsasabi do'n, mag-i-intimidate ka sa tao? Wala kang alam. Kung wala kang alam sa Senate hearing, dapat nag-review ka. Hindi niya idinawit si Marcos Jr. at saka si Maricel na best actress do'n. Jinggoy, makinig ka, Junggoy. Okay? Anong sinasabi mo na dinadawit ni Morales? Kung ay naku, talagang bugo to the highest level. Ang sinasabi nga niya, 'di ba, na kung palibhasa, wala nga kayong alam, gusto niyo naman kumamkam ng pera, eh. You're not there para pagsilbihan ng taong bayan, kundi para "Oh, senador ako. Oh, powerful ako. Oh, meron akong budget, chuchu-chucho." Ang sinasabi ni Jinggoy na sinisira niya yung hinalungkat niya yung yun nga, yung mga dismissal ni Morales, Maybe later on is, tanungin natin si Morales 'pag na-interview natin siya. Okay, here's the thing, pating. Sabi na nagdadamay ka ng mga tao dito, obviously may pinagtatakpan ka, wala siyang dinamay. Kung ginamit mo lang yung utak mo, yung utak mo kasing laki ng tungaw, dapat nalaman mo na siya ay napasalang lang doon dahil in-expose ko ang pre-op at operation to operate. May cover yon. It just so happened na na-identify niya later on, di ba, na siya yung pumirma doon. So, hindi siya nagdamay na all of a sudden, dinamay niya si Marcos na bangag. Imagine mo, Jinggoy, 2012 yung pinag-uusapan natin papel, ikaw natutulog ka sa kangpungang dugyot. My gulay. Obviously, hindi ka man lang nagtanong tungkol sa pagkasangkot ni Marcos Jr. doon sa bangag-bangag niyang polboron. Kitang-kita sa taong bayan, hindi niyo pagsisinungaling ang taong bayan, mga bugo. Mga palangga? Anong klaseng utak meron ka, Jinggoy? Wala ka palang alam, eh. Hindi mo ginawa ang homework mo bilang isang senador. Pumunta ka doon na para kang nagpabida-bida, yung pala ang alaman ng utak mo, lumot. My God! Ano, magagalit kayo? Sa sentimiento namin, Marlica, O, nang bastos, pambabastos ba yun? Kayo nang bastos ng bawat karapatan ng tao. Ang issue doon, hindi ang ni Morales, ang kanyang, yung mga dismiss, ek-ek, na na-dismiss naman yung mga kaso-kaso na yun. Eh kung yun pala ang pagbabasihan natin, dignidad. May dignidad ka, Jinggoy? Eh, convicted ka eh. Kung hindi makapal ang mukha mo, hindi ka na nga tumakbo eh. Dahil nakasuhan ka ng plunder. Kaso makapal ang mukha mo, kasing kapal ng mundo. Yawa kayo. Ay, nako. Mga giatay, akala nyo siguro tanga-taong bayan. Pupunta ka, hindi ka gumawa ng homework mo, bidabidahan ka, sisirain mo yung testigo. Kung gusto nyo siraan, edi ikaw mismo sira ka na eh. Puta, yung pamilya mo, di ba? Lang nga eh. Pinardon nga lang yung tatay mo eh. O sige nga, kung pag-usapan natin yung kredibilidad nitong ni Morales, sino may kredibilidad? Siya, yung mga ginasa sa kanya, dismiss. Ikaw, convicted. Ano 'yon? Sino may kredibilidad? Yung nagtatanong na convicted sa bribery o itong si Morales na kinasuhan ng patong-patong na mga yawa diyan sa PDEA na mga tiwali na naman siya, na-dismiss naman. O sige nga. My God! Mahirap kang pumasok sa isang stage, okay, nang hindi ka nag-practice ng at least man ng script mo o hindi ka mahirap ka magsawsaw sa mga bagay na hindi ka nagbasa, hindi ka nag-aral, nagmumukha kang syunga. At lalo kayo nagiging mukhang lumot yung datingan. You know what I mean? Yun ang nakikita natin. So, ang ibig sabihin, may nabasa ako, ang ibig sabihin kapag, Mamarlika, konting tulong po kay Jonathan Morales. Oh, thank you palangga. Thank you, si Jem Aris. So, ibig mo sabihin, ang gustong palabasin dito ni Lazo, na kapag 2 minutes lang daw, ang drug test ay negative. Walang
scientific explanation o data na makakapagpatunay niyan o medical data na kapag 2 minutes lang ay negative, baka iniisip niya pregnancy test. Di ba ang pregnancy test, yung mga nagpe-pregnancy test dyan, pag, di ba, bibili ka ng pregnancy test, kakabakabado ka pa ng ganyan. Oh, shit, sana negative, sana negative, di ba? Oh, yung mga palangga dyan, lahat kayo guilty dito. Oh, hindi naman yung pregnancy test na kapag, lumabas yung isang line. Oh, yeah, ayan. Dalawang, yung mga ganon. So, si Morales, nag-stick pa rin siya sa kanyang statement at hindi nasira yung kanyang testimonya. Nasa totoo pa rin siya. Okay, pero lumabas na si Lasso, lahat doon halos ay sinungaling. Kasama na doon si Maricel. Napakasinungaling. Si Cayetano daw sana, Pia. Wala nga, absent nga eh. Okay? Absent sila lahat. Tuloy daw yung maisog rally sa Dumaguete, right? Yeah, tuloy. Yan, pilit na pinipigil ng mga yan. Okay, let's talk about the confidential informant. Meron pa akong isa na hindi na ibigay sa inyo. 'Di ba sabi ko, more than two. Okay? Okay, the Senate hearing and the award goes to the Lumots, to Maricel Soriano, to Jingoy Estrada. Pero ito lang. Doon kagabi sa confidential na informant na nirelease ko na mga pahula natin, may mga tumama kayo. May lalaki na confidential informant. Meron ding lalaki. Okay. Ito mga showbiz, nandito kayo. Hanapin nyo, ito na lang. Another clue. Hanapin nyo kung sino yung tumatawag na inay kay Maricel Soriano. Inay. Lalaki siya. Okay? Ewan ko kay Morales kung sa kanya ba lalaki o babae. Basta sa akin, lalaki siya. Nagtatrabaho siya sa True Weight Gun Store sa Araneta Avenue. Okay? Hanapin nyo yan. Makikita nyo. Kung makita ninyo kung sino yung anak-anakan ni Maricel Soriano na nagtrabaho sa True Weight Gun Store, isa yon sa mga impormante.